Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano magiging ligtas ang mga nakatatanda sa panahon ng disasters and emergencies at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang mga opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa senior citizens. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa HelpAge Deutschland, Action Deutschland HIF o ADH at the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development o BMZ. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Magandang hapon. Magandang hapon. Mukhang nagluluko yung ating Wala tayong view, technicals please. Stop. Paki-stop yung Hello? 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 Magandang hapon, mga ka-seniors. Naririnig nyo ba ako? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yung technical sa pakitanggal yung paki-off yung slide. Stop sharing po tayo. Hello? Hello? Ayun. Magandang hapon mga ka-seniors. Pasensya na at medyo nagkaroon tayo ng technical problem. Magandang hapon po sa ating mga ka-seniors, sa ating mga tagapakinig nood. Naririto na naman po tayong muli sa ating ikatatlong episode ng Season 2023 ng ating lingguhang programang Seniors Citizens Tips. Time for Information and Public Service. Ngayong hapon ay napakahalaga ng ating pag-uusapan dahil ito ay may kinalaman sa budget ng mga LGU na kung saan ay maaring maapektuhan ang mga programa at proyekto para sa mga senior citizens. Ang topic natin ngayong hapon ay tungkol doon sa tinatawag na Mandanas-Garcia ruling na kung saan ang Supreme Court ay nagpalabas ng batas favoring the LGUs at mamaya ay ipapaliwanag ng ating mga bisita. Mapalad tayo ngayon dahil pinagbigyan tayo ng ating mga kapatid mismo doon sa mga LGUs, no? Sila po ang mga frontliners. At bisita natin ngayon mula sa La Paz, Agusan del Sur, sa LGU ng La Paz, Agusan del Sur, si Ginoong Sherwin Obien ng Municipal Local Government Operations Office. Kasama rin natin
si Ginoong Anselmo Bada, ang OSCA ng La Paz, Agusan del Sur. At kasama rin natin ngayong hapon si Kuya Kuya Eddie Fecundo ng San Luis, La Paz, San Luis, Agusan del Sur. So sila pong tatlo ang magpapaliwanag sa atin kung ano itong pinag-uusapang Mandanas Garcia ruling ng mga LGU, no? Pero bago tayo magpatuloy ay bigyan muna natin ng pagkakataon magpakilala ang ating mga panauhin. Pwede bang mauna muna si Kuya Sherwin? Kuya Sherwin, magpakilala po tayo ng konti. Kuya Sherwin. Naku, naghang yata. Unahin muna natin si Kuya Eddie. Kuya Eddie. Ayun. Sige, Kuya Eddie, ikaw muna. Po. Okay. Okay lang. Okay ba yun, no? Okay, we hear you. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Eddie Fecundo, isang Community Development Officer ng Coalition of Services of the Elderly na naka-assign po sa San Luis, Agusan del Sur po. Ayun. Kayo pala ay taga-Kose. Yes, sir. Ayun. Okay, pakinggan naman natin si Ginoong Sherwin Obian. Kuya Sherwin, pwede bang magpakilala tayo ng konti? Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay si Mr. Sherwin Obian, Municipal Local Government Operations Special po ng Lungsod La Paz, Agusan del Sur. Ayun. At natin naman pakinggan si Kuya Ansel. Kuya Ansel, kayo naman po. Yes, magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Anselmo Bada, isang OSCA head ng Senior Citizen La Paz, Agusan del Sur. Ayun. Magandang hapon po sa inyong tatlo, no? At salamat sa inyong pagpapaunlak at nagbigay kayo ng oras na ating talakayin ngayon ang usapin ng Mandanas Garcia ruling. Ang pagkakaalam ko, meron po tayong presentation na gustong ipakita. Sino ba ang unang magpipresent? Si Kuya Sherwin ba? Kuya Sherwin, kayo ba yung magpipresent nung ano? Ano yung tinatawag na Mandanas Garcia ruling? Ayan. Ating pong i-share ang inyong slide. Ayan. Sige po, Kuya Sherwin. Go ahead po. Magandang hapon po. Ito po yung presentation ko tungkol sa overview of the Supreme Court ruling on the Mandanas Garcia petitions and Executive Order number 138. Next slide po. Ayan po. Ang Mandanas Garcia Supreme Court ruling po, ito po ay isang final na desisyon na ibinaba ng ating Supreme Court doon sa dalawang petitions na na-file ni Congressman Hermelando Mandanas at saka Congressman Enrique Garcia. Ito po ay consolidate po ito at naging isa na lang po at nagkaroon po ng decision ng Supreme Court. Meron po tayong mga related legal provisions po. 1987 Constitution, Article 8, Section 6, ang local government units shall have a just share as determined by law in the national taxes which shall be automatically released to them. Yun po ang nakalagay sa ating konstitusyon. At sa Local Government Code naman po ng 1991, Section 284, sabi dito, local government units shall have a share in national internal revenue taxes based on the collection of the third fiscal year preceding the current fiscal year.
Ang Internal Revenue Tax po, ayon dito, ito po ay inclusive na dito po ang income tax, state and donors taxes, value added tax, other percentage taxes, excise tax, documentary stamp tax, and such other taxes imposed and collected by the Bureau of Internal Revenue. Pero yung pong national taxes, it includes those imposed by the national government, including custom duties and other taxes collected by the Bureau of Customs and all other agencies. Next slide po. So ano pong implication noong naging desisyon ng Supreme Court? Ibig sabihin po nito, more resources for LGU service delivery. Ang pag-increase po ng ERA will help fund devolved basic services such as health, agriculture, education, disaster management, peace and order, and safety. Ibig sabihin, we will expect for better performance, which is responsive to the needs, to the standards ng ating mga constituents. Sa kabilang banda naman po, fewer resources for programs, projects, and activities para naman po sa national government agencies. More on oversight sila. Ang national government is expected to perform less implementation and more oversight functions concentrate on setting standards and developing capacity of local governments. Ang mga programs, projects, and activities ng LGAs that encompass the roles and service delivery functions of LGU will be scaled down, meaning i-devolve po ito sa ating local government units. Magkakaroon po ng greater demand for capacity development and supervision ng LGU. Kasi yung ibang gagawin ng national government, i-devolve na doon sa LGU. Kaya kailangan na ng more and sustained capacity building, expanded oversight role of DILG and other national government agencies, at saka exercise of oversight responsibilities of provinces, cities, and municipalities over the respective component LGUs. Next slide po. So, nung naibaba ng desisyon ng Supreme Court, the President also issued Executive Order number 138. Ito po yung salient features ng Executive Order number 138. Magkakaroon po ng delineation ang national at saka yung LGU in terms of the roles. Magpe-prepare po ng devolution transition plan. Ang national government, gagawa sila ng devolution transition plan kung ano yung i-devolve nila sa LGU. At saka yung LGU, gagawa din ng devolution transition plan kung ano yung ibibigay sa kanila from the national government. At saka mag-create po ng Committee on Devolution. Mag-establish po ng Growth Equity Fund. Magkakaroon ng mga capacity building sa mga LGUs. Maklaro po yung roles ng LGUs. May strengthen ang planning, investment programming, and bank budgeting linkage and monitoring and evaluation system. At magkakaroon po ng options ang mga affected NGA personnel na pwede pong ma-absorb sila sa local government units. Next slide po. So ito po yung nagiging takbo ng national allocation per LGU. Kung makikita natin, may column tayo na LGU. Ito yung probinsya, cities o syudad, municipalities at saka barangay. Sa probinsya po, sa buong bansa, meron tayong 82 provinces, meron tayong 146 cities, meron tayong 1,488 municipalities. At
41,933 barangays. Ito po yung naging allocation ng ERA. Sa province po, meron silang 23%. Ang cities po, meron silang 23%. Ang municipalities po, may 34% sila. At saka ang barangay naman po ay may 20%. Noong last year, na-implement na yung 2022 NTA. Kung makikita natin, merong substantial increase po, percentage increase ng ERA na natatanggap. Sa probinsya po, from 23% nagiging 37.89%. Ang sa city naman po, ganun din, 23% nagiging 37.89%. Ang municipalities po, from 34% nagiging 37.89%. At saka yung barangays, from 20% nagiging 37.89%. Pero kung makikita natin sa national tax allocation for this year, meron ding substantial decrease. Decrease po ng na-receive na NPA. Sa province po, nagkaroon ng decrease ng 14.47%, pati na sa syudad, municipality at saka barangay. 14.47%. Magkano po ba yan? Kung i-equate natin dito sa amin, sa lungsod ng La Paz, Agusan del Sur, ang decrease na 14.47%, that is amounting to 80 million pesos ang nagiging decrease niya. So malaki din po yung kawalan sa LGU sa decrease. Kasi ang pag-compute po ng national tax allocation is the 3 years ago na income na national tax. Halimbawa, sa taong ito, 2023, ang baseline po natin sa pag-compute ng NTA is taong 2020. Panahon ng COVID. Oh, yes sir, yun ang kasagsagan ng COVID. Kaya nagkaroon po tayo ng malaking percentage ng pag-decrease ng national tax allocation. Lahat po ito, lahat ng probinsya po sa buong bansa, lahat ng syudad, lahat ng lungsod at lahat din po ng mga barangays. Next slide po. Ba't nawala? So parang yun na, sir. Okay. Yun na ang last presentation ko, sir. Okay. So, ang isang mahalagang bagay dito, no, sa ating pag-uusap ay hindi nangangahulugan na taon-taon ay tumataas ang koleksyon ng buwis ng ating gobyerno. At alam naman natin na nung panahon ng kasagsagan ng COVID ay maraming mga negosyo ang nagsara at maraming mga tao ang nawalan ng trabaho. So yun po yung mahalagang bagay na dapat nauunawaan natin dito, no? Anong tingin nyo mga kasama? Si Kuya Eddie, ano ang tingin nyo dito sa presentation ni Kuya Sherwin? Maganda po kasi itong na-present ni Sir Sherwin kasi nagbibigay ito ng isang kaalaman na baka yung iniisip lang po natin na actually hindi lang tayo, no, kundi kasama yung mga ibang sektor sa community na pag sinabi mong banda na Garcia Supreme Court ruling ay dadagdagan yung budget at lumolobo yung pondo, which is yung pala ay meron palang computations from DBM na kung saan may increase at saka decrease, no? Depende yun sa mga nakalipas na mga taon. So tulad ng sabi ko, malaking tulong ito at nagkakabigyan ng kaalaman. Dapat sa part ko bilang isang staff ng KOSE, napapaintindi po natin yung ating mga nanay at saka tatay sa community, lalong-lalo na po sa 1% binibigay po ng kanilang
barangay. So, hindi ibig sabihin kung nakakatanggap sila ng, for example, sa malaki, base sa sa era na natanggap ng isang communities or ng isang LGU, ang ibig sabihin pala nito is nakadepende. Ano po? Base doon, kung pagbabasehan po natin yung presentation po ni Sir Sherwin po. Ayun. Siguro, noong unang i-implement yung Mandanas Garcia ruling, kailan ba ito nagsimulang ma-implement, Kuya Sherwin? Natandaan nyo ba? Kailan siya nagsimula? Unmute po kayo. Yes, sir. Actually, yung sa NKA po, sa side ng NGO is last year po. Last year nagsimula. Mm-hmm. Yung, meaning to say, yung income ng 2019, yun ang pinagkuhanan ng batayan sa Mandanas ruling. Opo, sir. Yun ang binagbasihan. Ang 2022, nagkaroon po ang LGU ng malaking increase din po ng NTA. Pero binawi din sa taong ito kasi yung basihan natin sa pag-compute ng National Tax Allocation is ang taong 2020 kung saan doon yung COVID na namamalagpag. Mm-hmm. Pero iklaro lang natin mabuti, ano? Tanggalin natin yung taon. Let's not talk about the year. Let's talk about yung dating pinagkukuhanan ng LGU ng kanyang operating budget, no? Nung una, ano ba pagkakaiba dun sa lumang computation ng IRA at saka yung bago dahil sa Mandanas ruling? Siguro yun ang titignan natin kasi ipagpalagay na natin na bumaba ang koleksyon, pero yung base ng pinagkukuhanan ng budget ng mga LGU ay lumaki at dumami. Regardless kung ano yung amount, no? Ibig sabihin ay dumami yung sources. At kung babalik tayo sa normal na collection level using 2019 as baseline, may pag-asang tataas ulit at gaganda ulit yung level ng budgeting, hindi po ba? Ang comparison po ng wala pa yung Mandanas Supreme Court ruling, i-compare natin doon sa dati. Dati, ang pinagbabasihan natin is only national internal revenue lang. Yun lang po. Andun po yung income tax, estate tax, and donors taxes, value added tax, other percentage taxes, excise tax, documentary stamp taxes, at iba pang mga taxes. Samantalang nagkaroon na po ng Supreme Court ruling sa Mandanas Garcia case, naisama na po din dito yung customs duties po na malaking-malaki po talaga. Dati wala itong hindi ito kasali. Pero ngayon sa Mandanas, nasali na po ito ang mga customs duties and other taxes collected by the Bureau of Customs and all other agencies. Aha. So, bukod sa Bureau of Customs, ano pa ba ang nadagdag na koleksyon? Sa ibang agency po, parang yun lang po, yung sa lang po, sa Bureau of Customs lang po talaga yung malaki ang epekto sa sa in terms of basihan natin ng pag-compute ng National Tax Allocation. Noong 2019, kung halimbawa i-analyze natin yung budget nyo noong 2019, in terms of percentage, gaano kalaki yung naidagdag nung Mandanas ruling sa overall budget ng isang LGU? Percentage po, wag tayong mag-usap ng figure. Percentage po, from 34% nagiging 37%. May increase siya po, sir, na 37.89%. Yun ang increase niya. Doon sa 2019. Yes, sir. Oo. So, kung titingnan natin, sana ay
wag natin titingnan yung absolute value. Kumbaga, kung ito yung total budget ng isang LGU, ito yung galing sa dati at saka ito yung galing sa bago. Pag tinignan natin halimbawa yung 2022 o 2023 ngayon, ilang porsyento ba doon sa overall budget nyo ang galing sa Mandanas ruling ngayon? Sa Mandanas ruling po, sir, medyo bumaba talaga, sir, yung percentage. Actually, hindi na nag-increase yung budget ng LGU na tapyasan pa ng almost 80 million pesos. Lahat ng LGU o national? Lahat ng LGU po. Lahat ng LGU nabawasan ng 8 million. Sa lungsod ng Lapas po, 80 million yung nabawas. 80 million? Yes, sir. Wow. So, sa estimate ninyo, magkano kaya ang nawala sa revenue ng 2020? Hindi ko masyadong sir, kasi doon pag-compute, sir, yung DBM na sila ang gumagawa ng competition. Bali, binibigay lang po ito sa LGU na ito na po yung NTA ninyo. Ayun. So, kasi ganito parang ang nangyari ngayon ay nagkaroon tayo ng windfall income para sa mga LGU, di ba, nung na-implement yung Mandanas ruling. Ang nangyari lang nito ay nakasama lang ay noong magkaroon ng pandemic, bumaba lahat ng collection. Bumaba rin ang collection ng LGU. Bumaba ang collection ng national government dahil nga bumaksak ang ekonomiya ng buong mundo. So nagmumukhang naging negatibo pa ang epekto nito sa mga LGU. Parang ganun po ba ang nangyayari? Sir, kahit na nag-decrease yung NTA ng LGU, kung i-compare natin ito sa prior years nung wala pang Mandanas, baka mas tataas pa sa 80 million yung mawawala o decrease ng budget ng LGU. Baka abot pa ng 100 million siguro. Ayun. So malaking bagay talaga yung pagkakadagdag. Pero kasi mahirap nating i-analyze ngayon dahil nga gagawin na nating base year yung 2020, bumaba nga ang increase. Siguro kung ang i-analyze natin yung naging epekto niya noong 2019, doon tayo magkaroon ng magandang analysis. Ano ba ang mga naidagdag na programa ninyo nung nagkaroon kayo ng windfall income mula sa national government because of this additional revenues na sineshare ng national government? Ano naging epekto nito sa inyo? Ang naging epekto po nito sa local government units is yung 20% development fund ng LGU, which is 20% po ng budget ng LGU, ay tumaas po. Yung budget po para sa disaster preparedness ay tumaas din po. Yung budget po ng gender and development ay tumaas din po. And how about yung project for senior citizens? Tumaas din po, dumami din yung services na intended para sa kanila kasi lumaki din yung budget ng LGU. So ang ibig kong sabihin, maganda talaga yung epekto niya. Kanya nga lamang ay nagkaroon tayo ng problema dahil nga lumiit yung income ng national government. Ngayon, kung gagawa tayo ng projection at malampasan natin yung 3 years ng 2.5 years ng COVID, tingin mo ba merong rosy picture na mangyayari sa local government budget? Assuming na dagdagan natin ng 3 taon by 2026, gaganda ba kaya ang sitwasyon natin? Sa tingin ko lang, sir, kung normal na ang takbo po natin kasi
parang okay naman yung ano natin ngayon, yung economic activities. Malaking porsyento po natataas din yung NTA tax allocation na makukuha ng lahat ng LGUs. Kung sakaling normal po yung takbo ng ating economic activities. Kasi nga, ako tingin ko, mahirap na i-analyze natin yung impact niya right after ng COVID at looking at the 2020 income, hindi natin makikita yung epekto talaga ng Mandanas ruling. Kasi nga ay bumaba ang koleksyon ng national government pati ng mga LGU. Pero kaya nga ang sinasabi ko, kung gagawa tayo ng analysis, tingnan natin yung 2019 na income which was transferred to the LGU noong 2021. Parang ganun ba? Yes, sir. Yes, sir. So yung 2021 ninyo, kumusta naman ang budget ninyo noong 2021? Marami ba kayong magagandang naging programa? Marami din naman po yung mga programa na nagawa ng LGU noong 2021. Pero kung i-compare po natin yung taon ng 2022, mas lalong dumami po services na naibigay ng LGU. Kasi the more yung budget ng LGU, the more services na maibibigay talaga sa mga constituents. Pero nitong 2023, dahil nga yung income ng 2020 ang gagamitin nating batayan ng additional source, malaki ang magiging epekto nito sa ating programa. Yes, sir. Malaki po talaga ang epekto po, sir. Hindi ba na-anticipate ng DILG, ng DBM at saka ng mga LGU na come 2023, income ng 2020 ang gagamitin natin? So hindi ba kayo nag-adjust ng inyong mga forecast at mga projections ng inyong proposed budget? Actually, sir, nakita na yun ng LGU kahit sa aming department. Kaya nung dumating ang panahon ng pagbabudget po, yung ibang mga services talagang nasakripisyo. Pero we are hoping na sa sunod na taon po ay tataas na din po yung national tax allocation at saka yung collections po ng LGU ay tataas na din po kasi sa nakikita ko lang dito sa aming community, yung economic activities ay parang naging normal na po, sir. Di tulad noong panahon ng COVID. Ayun. Sir Ansel, ano masasabi nyo tungkol sa naging epekto nito sa mga programa ng OSCA? Meron ba kayong naging kapakinabangan sa Mandanas Garcia ruling na ito? Assuming na ang pinag-uusapan natin ay yung budget ng 2021 at saka 2022, kung saan ay budget ng income ng 2019 ang nakuha natin. May mga improvement ho ba tayong naranasan? Actually, sir, yung year na yun, siyempre meron tinawag na domino effect ng Mandanas ruling sa senior citizen. Kasi pag malaki yung budget allocation ng LGU, tataas din yung allocation ng senior citizen. Kasi, dahil nakabase doon sa 1% share ng senior citizen. So, malaki yung sa 2021 na allocation ng senior citizen. Pero pagdating ngayon, parang na-reduce ng 2.3 na lang yung allocation ng senior citizen. Pero yung budget na yun, pinagkakasya namin sa priority na mga concern para sa senior citizen. Ayun. Pero sa kasalukuyan po ay yung serbisyong na ibibigay natin nabawasan o ano ang nabawasan, yung budget o yung activities? Siyempre sir, pag walang budget,
Walang activity yan. Yung dati na senior citizens gathering na pangkalahatan, wala na, hindi na nangyari yon kasi sa budget na constraints. Parang ang gusto ko lang i-point out dito mga kasama ay hindi ito kasalanan ng Mandanas ruling. Kumbaga ito ay epekto ng COVID. Pero yung Mandanas ruling per se, tingin nyo ba ay mas equitable, mas patas na sharing yung nangyayari noong kung naranasan natin yung income ng 2019? Mas marami ba kayong mga programang naitayo? Marami ba kayong mga infrastructure na naitayo? Marami ba kayong mga additional items sa inyong line item sa inyong budget na naidagdag? Ano yung naging karanasan sa 2019 income na ito na ipinasa sa inyo noong 2022? Okay po, sir. Marami po talaga ang naidagdag noong panahon ng 2021 kasi tumaas yung yung 2020 tumaas yung budget allocation para sa mga LGU. Tulad ng marami po talaga, sir, kasi 80 million ang naging increase, almost 80 million. Tapos meaning kung 20% niyan that is 16 million. So malaki na po rin ang maitulong diyan sa munisipyo. Kasi hindi lang po yung munisipyo, sir, ang nag-increase, pati rin po yung mga barangays na nasasakupan ng lungsod ng Lapas. We have 15 barangays, meaning tumaas din yung national tax allocation nila. Napaka ganda po ng epekto ng Mandanas ruling. Kaso lang po, yung COVID lang talaga yung kasi bumaba din yung basihan ng pag-compute ng allocation. Yun. So ang nangyari pala ay yung increase ay bawat level ng political government structure natin may sariling allocation, di ba? Yung barangay meron silang sarili at dumiretso sa kanila yung pera para sa budget nila. Yung munisipyo nagkaroon ng sariling increase, dumiretso sa kanila, at yung provincial government nagkaroon ng sariling increase at dumiretso sa kanila. Ganun po ba yung nangyari? Yes, sir. Exactly, sir. Ganun din po. Ganun talaga ang nangyari, sir. So kung i-evaluatein natin ito, siguro magandang titingnan natin yung 2022 na programa. Kasi doon tayo magkakaroon ng malalim na pag-aanalisa. Magkano yung pumasok at saan inilagay ng mga LGU. At diyan malaking papapalin ng mga leader katulad ni Ka Ansel. Kasi sila ang makakakita kung ano ang mga pagbabago sa proyekto at ano ang mga klase ng mga programang isinakatuparan ng iba't ibang levels ng local government units. Si Kuya Eddie, bilang community development officer na nandyan sa field, ano ba naman ang mga naging observation mo tungkol dito sa Mandanas ruling na to nung nag-operate ang mga LGU with their windfall income? Meron bang malaking pagbabago kang nakita in terms of infrastructure, in terms of service delivery, in terms of number of activities, in terms of quality of projects? Ano ang mga nakita mo? Actually po sa areas na kung saan nakikita mo natin medyo mahina yung sound mo, Ka Eddie. Hello po. Yan. Okay. Ilalata ko na po dito. Actually po, may mga na-observe tayo sa communities na kung saan sa part ng PLGU is mayroong pang kalituan pagdating sa Mandanas ruling. Kung minsan nagtatanong sila sa atin na kung ano bang ibig sabihin nun, so sinasagot din natin ng ayon sa ating nalalaman din. In fact,
yun nga, may mga activities silang pinapatupad na kung saan ini-strengthen nila mga programa na para sa senior citizen, kasama din po yung sa mga kababaihan at iba-ibang mga sectors. And then pinapalakas din po nila yung sa health na aspeto, parang dinadagdagan po nila yung budget at binibigyan nila ng mas matimbang pa yung mga health, no, na mga pinoprocure nila, yung mga gamot para sa senior citizens na binibigay. And then meron namang mga infrastructures na kung saan na-implement po nila. Yun nga lang po, sa ngayon ay medyo putol dahil nga po sa decrease na na-receive nila po, no. Yun po yung nagiging challenge. Yun po yung nagiging challenge. Although merong mga activities, so far ngayon po meron silang mga activities na ginagawa in preparation po doon. Kung magiging normal na po yung ating situation. In fact, magiging dagdag din po sa municipal level yung sinusulong po natin na advokasya at iba pang programa para sa ating mga tatay at kananay sa komunidad. Sa San Luis po, ganun po yung ginagawa natin. Meron po tayong sinusulong na iba pang mga programa. Sa ngayon po ay yung ginagawa po nila ngayon ay yung sa octogenarian, kasi wala pa yung sa San Luis po eh. And then unlike sa ibang mga municipalities ay meron na po. And then may mga wellness program na tayong sinusulong para sa ating mga nanay at katatay. And then isa po yan sa maging bit-bit nila sa kanilang pagpaplano sa sunod na taon, na kung saan makakabenepisyo yung ating mga magulang. Pero yung sa community po, when it comes po sa infrastructures ay yung nga po medyo putol po dahil po sa nagkakaroon po ng decrease po na budget. Yun. So, ang ibig bang sabihin ng reaksyon na yan, Ka-Eddie, Ka-Sherwin, yung mga sinimulang infrastructure na binadgetan noong 2022, naubos na yung budget at hindi na project yung flow ng revenues para ipantustos dun sa tuluyang pagtatapos ng proyekto. Ganun ba yun? Sir, sa lungsod po ng La Paz, kasi magkaiba din naman ang sitwasyon sa sinabi ng aking kasama. Dito po sa amin, sir, na-ensure po talaga namin na may continuity po yung mga infrastructure projects, kasi once na hindi ito natapos, parang magiging parang ghost project ito, hindi din naman ito walang serbisyo na maibigay ito sa ating mga constituents. Yung ginagawa po namin sa ngayon, kahit na bumaba yung revenue, NTA, yung mga project na that would entail bigger amount, hindi mo na namin binigyan ng budget. Kasi meron din naman tayong tinatawag na Local Development Investment Program. Taon-taon. Yung hindi makaya ng LGU, ipagpalitan mo na. Yung iba na kaya lang ng LGU. Kasi mahirap din naman na hindi matapos yung project. Ayun. So, merong continuing allocation yan, pero pinagpaliban lang at yan ay babawiin sa susunod na revenue allotment na manggagaling sa gobyerno kung gaganda ang koleksyon in the next 3 years. Hello, sir. Yes. Dito sa amin po sa La Paz, sir, lahat po ng mga infra projects ay natapos din po talaga. Natapos na. Hindi kami ng project na hindi matapos, kasi nakita namin na project na namin na by year 2023 talagang bababa yung pondo. Pero ngayon wala yung in terms of construction medyo hindi madami. Yung masok projects lang po, tulad ng pag-update po ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Plan namin, na ito ay gagawin namin mga first week ng March sa taong ito. Kung saan kasali dito sa pag-update ng aming Disaster Risk Management Plan, yung mga kabataan,
kababayanan, yung senior citizen, yung PWD, halos lahat ng sektor po ng komunidad isasali namin sa pag-formulate namin. Yung tinatawag na vulnerable sectors. Yes sir, yun sir. Yun ang, so may priority tayo sa vulnerable sectors. Alam mo, nag-i-imagine lang ako, no? Na dahil tumigil sa 2023, nagsimula yung mababang budget, nagsimula naman yung mga bagong halal na mga LGU. Okay lang kung na-re-elect yung mayor. Paano kung hindi na-re-elect yung mayor at inubos niya na lahat ng pera bago umupo yung bagong mayor? Di kawawang-kawawa naman itong mga bagong mayor na bagong elect. Parang nakikinikinita ko ang nangyayari sa mga budget ng mga LGU dahil sa epekto nitong COVID. Pero sana ay maganda yung magiging transition ng mga ibang LGU na bago ang kanilang mga chief executive. Kasi kawawa naman kung inubos nung outgoing mayor na inubos niya yung pera ng 2022, tapos itong 2023 na manggagaling sa 2020 ang pera, wala nang kikitain. Anyway, ito lang yung maliwanag dito, no? Maganda yung epekto ng Mandanas Garcia ruling, kaya lang ay medyo naantala ang ating pagtatamasa ng epekto nito dahil nga yung income ng 2020 na kung saan nagsimula ang COVID, definitely ay bumaba ang revenue, hindi lamang ng national government, pati ng LGU. Pero bago tayo magpatuloy, parang tanda ko kanina si Kuya Ansel, meron ding gustong i-present, Kuya Ansel. Meron din mag-presentation si Kuya Ansel? Kuya, wala po. Wala. Ano yung i-discuss ni Kuya Ansel na meron pa ba siyang ibang i-discuss? Kuya Ansel, ano bang mga komentaryo nyo? Meron ba kayong mga iba pang observation na nakaapekto sa ating senior citizens, lalong-lalo na nitong ang maggagalingan na ng resources for 2023 ay yung 2020 income. Ano ba ang tingin ninyo? Meron ba kayong nakikinitang pagbaba ng kalidad ng mga serbisyo para sa ating senior citizen? Anong palagay nyo, Kuya Ansel? Yan pa ba si Kuya Ansel? Kuya Ansel? Mukhang mahina yung yung internet. Sige, si Kuya Sherwin at saka Kuya Eddie. Yung kanina diniscuss ninyo yung yung EO 138, no? At ang isa sa diniscuss ninyo doon ay yung delineation ng national government at saka ng LGU roles and responsibilities. Ano bang nabago doon? Ano ang nalipat sa LGU at ano ang nanatili sa national government? Unmute muna kayo, Kuya Sherwin, mag-unmute ka muna. Okay. Tungkol doon po sa presentation kanina na EO 138. Kasi dati-rati may mga services na yung national government ang nagbibigay. Ngayon, yung ibang national government agency, ongoing pa po yung yung paggawa ng devolution transition plan. Yung iba namang national government agency, tapos na po yung paggawa na ng devolution transition plan. Tulad po ng dati-rati, yung national government po ang may mga certain na medicines na sila ang bumibili. Ang national government, tapos binibigay doon sa
LGU. Mhm. Ngayon, hindi na po nagbibigay yung National Government Agency. Yung LGU na po ang nagpo-purchase ng mga medicines. So lahat na ng gamot na pinamimigay ng mga barangay health worker o mga municipal health offices ay galing na sa LGU. Opo sir, galing na po sa LGU sir. Yung procurement. O LGU na po sir, dati-dati ang nasyonal ang nabibigay sa kanila sa LGU. Ngayon wala na po. Wala na po 'yon. So sino ang nagdi-determine at nagse-set ng guideline para sa mga LGU? Kung anong mga klaseng gamot 'yan na dapat na binibili at pinamimigay? Wala nang papel ang DOH? Wala na sir, yung LGU na sir kung ano ang mas kailangan nila. Kadalasan yung binibili yung gamot para sa mga senior citizen, yung may mga problema doon sa heart, yung mga diabetic po, yung ibang mga gamot na yung kaya lang pong bilhin ng LGU. Iyon. So ang procurement process pati ang pagdidesisyon kung anong mga klaseng gamot ang pamimigay ay galing na sa kanya-kanyang LGU. Walang guidelines na iniwan ng DOH para sa inyo. Wala na po sir, dinivolve na po nila sir, binigay na po nila sa LGU. LGU na po ang mag-determine po. Okay. So yun ay sa health. Pag sa usapin ng agriculture, meron bang dinivolve sa inyo? Hindi ko lang matandaan sir yung kasi iba itong nadala ko na laptop. Buti sana kung andito yung municipal agriculturist natin. Pero sa maalala ko lang sir, yung pagkatayo po ng mga nurseries po para sa mga vegetable, planting seedlings ay dati-dati pwede tayong manghingi doon sa taas sa Department of Agriculture. Ngayon dito na talaga sa LGU. Ang LGU na ang mag-provide noon. So kanya-kanya ng mga LGU magpo-provide ng kanilang mga nurseries at saka mga seedlings at saka seed bank. Gano'n na sir kasi na-devolve na din ang yung function na yon sa ating mga agriculture office. Yung mga abono, yung mga iba pang mga implements at saka mga chemicals sir, at saka mga ano. Sa ngayon sir, during calamities, yung national government nagbibigay pa rin po sila. During calamities lang po. Pero ngayon ay meron na rin kayong mga support system sa mga farmers para sa kanilang agricultural needs. Halimbawa, yung mga abono, yung mga fertilizer, yung mga chemicals, pesticides, nagbibigay kayo? Sa ngayon sir, nagbibigay yung Municipal Agriculture Office natin ng hindi din gano'ng karami na mga tulad ng corn seedlings, palay seedlings din po ng mga prutas, yung mga gulay, saka yung abono na hindi din ganong karamihan ang naibibigay ng LGU. Yung mga farm machineries, mga equipment, kasi alam mo, ang isa sa pinakamahal na gastusin ngayon, pagpapaararo. Wala nang mga batang mauutusan mag-araro ngayon sa maraming barangay, nagpunta na lahat sa mga syudad. Ngayon, ang kumikita dyan ay yung mga may traktor at saka may mga farm machineries. Meron din bang support galing sa mga LGU para dyan? Sa ngayon, sir, yung LGU pa rin ang nagbibigay, pero kadalasan po is nanggagaling doon sa taas po, sa national government pa rin yun po, yung pre- and post-harvest facility doon po nanggagaling kasi malaking amount din ang involved doon, lalong-lalo na yung paggawa ng farm to market road. Sa ngayon, yung national government nagbibigay pa din ng support sa LGU. Ang LGU din po, meron ding mga farm tractors na pwede ding magamit ng ating mga magsasaka. Kasi alam mo, ang isa sa dahilan kung bakit
baksak ang agrikultura natin dahil napakamahal ng upa sa mga farm machineries, napakamahal ng mga abono, napakamahal ng mga pestisidyo, napakamahal ng mga seedlings. Lalong-lalo na kung yung mga seedlings mo ay GMO, bibili mo pa dun sa mga multinational companies. Hindi uunlad ang agrikultura natin kung hindi mabigyan ng maayos na suporta ang mga magsasaka. Sige, Kuya Ansel, meron kayong gustong sabihin kanina, Kuya Ansel. Kuya Ansel, parang may gusto kayong sabihin kanina. Go ahead po, go ahead. Yes, sir. Go ahead po. Nako, nawala. Si Kuya Eddie, meron po kayong comment, Kuya Eddie? Hello po, Kuya. Yes, sir. Dito po magsasalita si Sir Anselmo kasi bigla siyang nawala. Okay, okay. Sige, sige. Sige lang. Hello. Ayan. Oh, okay, sige. Yes, talking about sa senior citizen, particular sa senior citizen ito, sir. Nung time ganda ang budget, meron kaming programa senior citizen na bibigyan kami ng around 5,000 pesos sa magandang budget allocation. Kasi during that time, meron kaming 2.7 million. We were able to utilize part of it through solution approved by the Sangguniang Bayan, of course by the mayor, na magbibigay kami ng 5,000 sa 90 years old na senior citizen. We are thinking sana na hindi na i-forward namin yan as ordinance. Kaso nang i-attempt namin na i-ordinance na ang pagpamimigay ng senior citizen na 90 years old, wala namang pera, sir. So, but during the time, kabigay kami ng incentives na senior citizen reaching the age of 90 years old. So, the time na nag-reduce ng budget, reduce na rin yung mga programs namin sa senior citizen. Oo. Yun lang po, sir. Pero, Kuya Ansel, granting na Yes, sir. granting na lumiit ang budget ng LGU at saka national government dahil nga humina ang income natin noong 2020. Ano naman ang paano naman na isisiguro na merong maayos na alokasyon ang mga senior citizens sa mga LGUs? Paano na isusiguro yung budget para sa mga programa para sa kanila? Nasa priority ba tayo o kung ano na lang matira ang para sa atin? Kasi we rely talaga yung 1% sir sa allocation sa local government. So pinagkakasya namin kung ano ang darating sa amin. Wala namang ibang resources. Unlike sa ibang mga senior, ibang mga munisipyo or LGU na malaking pera, meron silang dagdag. Ang iba merong dagdag pension, initiated local LGU initiated pension. So yan sana yung mangyari dito sa Lapas, kaso yung Mandanas sana, because ang concept ng Mandanas, sabi ng other government personnel na tataas talaga yung allocation ng government, local government. So by that, parang masaya talaga yung mga other agency like sa senior citizen, malaki talagang perang na i-allocate sa kanila para makagawa naman ng ibang mga programa para sa mga senior citizen. Parang maging makatulong naman sila sa community. So anyway, sir, yung budget allocation namin, pinagkasya namin yun. Pero natutupad naman yung 1%. Binibigay talaga sa inyo yung 1% ng
budget. Yes, absolutely, yes. Binigay Mm. talaga yung 1%. Pero di ba may kahati Pero kayo doon? yung Sino mga kahati nyo doon sa 1%? Akala ko yung PWD, persons with disability, nakikahati nyo rin doon. yun 0.5% kami diyan, sir. Mm. Sa PWD, 0.5%, then sa senior. Hahatiin namin yan, 1% na yan. Dapat dapat ay 0.75 ang seniors kasi maraming PWD na seniors eh. Kasi Sana, pag nagiging senior ka, siguro, nagiging PWD ka, di ba? Kasi yung PWD dito, sir, parang 400 sila lahat compare sa senior citizen na almost more than 2,000 senior citizen. Oo nga eh. Yun, totoo yun. Sana yung 0.7% ang sa senior. Kasi mas marami sa senior. May kapalpakan na nangyari kasi yung mga senior, yung mga PWD pag umabot ng 60 nililipat sa senior para bang gumaling yung kanilang pagiging PWD. Hindi naman sila gumaling tumanda lang sila eh. Dapat i-retain sila doon sa PWD para yung allocation doon kasama sila sa bilangan. Sana. Ayun. Anyway, bago tayo magpatuloy, no? Natin yan, sir. So resolution or legislation lang kailangan siguro dyan. Kailangan ayusin pero sana hindi magiging cost ng away ng PWD sector at saka senior sector itong issue na to. Ang sinasabi ko lang, mali yung unang diskarte na kapag umabot ng 60, yung isang PWD ay nilipat sila sa senior. Hindi naman nawala ang pagiging PWD nila. So dapat yung allocation ay nandun pa rin sila for purposes of planning, attending to their needs as PWD. Tapos nandun sila sa senior at yung allocation para sa kanila attending to their needs as senior citizen. Hindi yung kinakahon na ganun basta-basta. Mababaw na pagtingin kasi yung ginawa eh. So yes sir. Oo. So anyway, bago tayo we will consider that, sir. We will consider that. Yeah. Kayo sa local government mismo, pwede naman kayong umupo pare-pareho sa isang pagpupulong ang PWD at saka seniors and then bilangin ninyo kung ilang yung seniors na dapat kasama sa PWD para makita nyo yung realistic na projection ng mga budget na pangangailangan. Hindi ko mo 0.5, 0.5 ganun, medyo konting realistic na analysis sa ground ang kailangan. Okay, bago tayo magpatuloy, no? Medyo tingnan lang natin itong mga komentaryo ng ating mga tagapakinig nood, no? Sabi ni Ginoong Jimmy Bonita, depende daw sa LGU ang IRA at ang National Tax Allocation. Depende rin sa DBM kung paano nila kinocompute ang magiging share ng every barangay. Sabi niya ay tama po yan, nakabase sa LGU income ang share ng senior citizens para sa mga seniors. Yun na nga yung pinag-uusapan nating 1%, no? Sabi naman ni Ate Fe Mosquera, taga Cebu ito, no? Sa kanila daw ay parang walang improvement sa senior citizen services makatapos ang Mandanas ruling. Yan. Tapos Ate Monina, sabi niya ang mga co-op na may maayos at kumpletong documents ay pwedeng maka-access ng farm equipment mula sa Department of Agriculture. May mga konting seeds silang pinamimigay. Yan. So, ayun. Sa totoo lang, maganda sana itong Mandanas ruling kung ma-implement ng mabuti. Ang isang kinatatakutan ko dito sa personal kong pag-aanalisa yung standards, no? Hindi na magkakaroon ng pare-parehong standards ng delivery ng services. Pagalingan na yan ng mga local government chief executives. Kung mahina yung chief executive, maski na sandamakmak na pera ibigay mo diyan, hindi mapapapunta sa maganda. Dapat sana ay yung DILG ay magkaroon ng oversight at saka yung DBM magkaroon pa rin ng oversight
na mag-demand sila ng certain level of standards kung paano gagamitin yung windfall revenues na mapapasa sa mga LGU. Kasi nitong nagdaang mga panahon, nakita natin yung mga ibang LGU nagkaroon ng surge sa kanilang mga infrastructure program, sa kanilang mga service delivery. Pero may mga LGU, walang nangyari. Maski nga nung panahon ng COVID, hindi sila nagbigay ng ayuda. No? May mga LGU nga na ang haba-haba ng nililista dun sa pinapapirmahan, pero pagka tinanggap na ng mga senior at saka ng mga indigent, wala naman masyadong laman yung basket na binigay. So, yun yung isang malaking issue dyan. Pero anyway, sa inyong palagay, kung sakaling maging normal na ang revenue generation at makabalik na yung dating sigla ng ating ekonomiya matapos na mag-recover tayo sa COVID, sa palagay ba ninyo ay talagang tuluyang gaganda ang service delivery ng mga LGU bilang epekto ng Mandanas ruling na ito? Sinong gustong magbigay ng sagot doon? Kuya Sherwin. Sir, personally, sir, sa tingin ko lang, sir, maganda kung maganda na yung takbo na ekonomiya natin. Lalaki na din yung allocation na ibibigay ng national government papunta sa mga local government units in terms of national tax allocation. Mm-hmm. Ang challenge lang din dyan, sir, tama yung sinabi mo na yung isang LGU, ganito ang niya sa kanyang pundo. Pero may mga standards na sana tayo na-iset tulad ng kung meron tayong NPA na 100 million, 20% of that should be intended for development. That is 20% local development fund. Meron din tayong 5% sa calamity. Meron din tayong 5% pa sa gender and development. Kung saan, sa tingin ko, yung ibang budget sa LGU lang namin, hindi lang na-limit doon sa 1% na hatian ng PWD at saka ng senior citizen. Kasi dito sa gender and development, may mga programa ang LGU dito na nakasama na rin dito yung mga PWD at saka senior citizen. Kasi nakita din natin na ang 1% ay masyadong maliit para sa akin, masyadong maliit para sa napaghatian pa ng PWD at saka senior citizen. Tama ka doon. Sir, meron tayong mga parameters na naisip dyan, sir. Kaya lang kung minsan hindi na namimit ng LGU. As a matter of fact, meron tayong tinatawag na Seal of Good Local Governance. Batas na po yan. Seal of Good Local Governance. Yan po ay ginagamit sa lahat po ng barangay. Seal of Good Local Governance sa barangay level, Seal of Good Local Governance sa municipal level. Mm-hmm. May kung halimbawa, merong nakalaan na 100 million for construction. May naisip na standards yan. Magkano ba talaga ang dapat na magastos? Baka yung 100 million, hindi yun nagastos for development. Baka 10% lang or 20%. Meron ng parameters na naisip dyan. Sino nag-set ng parameters na yan? Ang mga concerned agencies, sir. Okay. Kasi maraming nasali doon sa Seal of Good Local Governance. For example, ang Department of Tourism, nasali sila dyan. So sila ang nagawa ng kanilang mga criteria. Dapat ito ay makikita natin sa mga LGUs. Sa youth development din naman, ito ang mga parameters nila. Dapat itong mga criteria na ito, lahat ng LGU, meron sila nito. Yung sa utilization naman ng pundo, ang nagsisit dyan is ang Commission on Audit. Dapat ito yung, kung 100 million ang budget for development, dapat 80% ang magasto. Kasi kung 20% lang ang nagasto, ibig sabihin, yung 80 million hindi nagasta, nagastandby lang. What does it mean?
ibig sabihin nito, na-deprive natin yung mga constituents sa services na dapat kung na-implement yan, na dapat sana na nagamit na yan ng mga constituents. Diyan papasok yung capacity building na tinatawag. Yes, sir. Diyan, sir. Oo. Sir. At saka, ang problema po natin sa nature ng mga LGU natin, pag nagpalit ng local executive, all in, all out, yung continuity ng mga project, maski na maganda yung planning and investment programming nung nakaraang administrasyon, kung yung papalit na administrasyon ay hindi marunong at mag-aaral pa lamang, medyo tuwing magbabago tayo ng LGU, susugal tayo. Lalo na kung all in, all out yung mga tao, pinoploting yung mga regular department heads, papalitan ng mga OIC. Sasagot sa'yo nung OIC, OIC, ganun pala yun. Pero hindi niya alam. So, yan yung nakikita kong problema dyan. Ano palagay nyo, Rod? Yun naman challenge, sir. Yes, Kuya Ansel, parang may gusto kang sabihin. I see. Yung parang participation ng development, mahalaga talaga yung role ng civil society organization. Kasi yung civil society organization, when they are capacitated to monitor sa mga projects, para merong assurance ng implementation talaga sa 20%. Malaki talaga yung 20%. So, para ma-implementa doon, dapat yung DILG namin, mag-capacity talaga yung mga CSO. Because CSOs will sit in doon sa Municipal Development Council na yung CSO representing many organizations in the community, magkaroon ng representation talaga kung ano yung mahalagang proyekto that will affect the community. So nag-accredit na kayo ng nag-accredit na kayo ng mga NGO at saka mga civil society organization, ng mga people's organization. Nag-accredit ba sila ng maayos diyan sa Agusan? Yes, sir. Nag-accredit din kami, sir. As a matter of fact, ito pong si Sir Bada, yung Senior Citizen Affairs na in charge, siya po ang nagiging president ng ginawang CSO Network ng lungsod ng La Paz. Ganun ba? So, mahalaga talaga, no? Mahalaga talaga yung papel ng civil society organization. Pero, yun ay depende sa iba't ibang sektor. So, kung maayos ang sektor ng mga kababaihan, maayos ang representation ng kababaihan. Sa senior citizen sector, kumusta naman ang representation natin dyan, Sir Sherwin at saka Sir Ansel? Organisado ba ang mga kasenyor natin dyan? Okay, yes. Oo. Meron, of course, we have Federation of Senior Citizens. And anytime projects, ang senior citizen will really sit in doon sa MDC. At saka recently, merong tinawag na health expanded composition of health board. Senior citizen is one of the member of the health board, expand health board sa aming LGU. So, represented talaga yung senior citizen doon sa aming health board. Ayan, during that time na yes, sir. During that time nag-conduct me sa health board, doon because of the less allocation sa health RHU, sabi ng aming doktor,
next year wala nang mga medisina for maintenance sa mga senior citizen kasi walang allocation na. Maliit talaga ang allocation sa municipal health unit. So sana babalik yung magandang budget para yung mga maintenance ng pangangailangan ng senior citizens procure naman. Yun. Kuya Sherwin, meron kang gustong sabihin? Doon po tungkol sa participation po ng ating civil society organization, people's organization. Actually, sir, every new set of officers, nagkakaroon din po tayo ng pag-accredit sa kanila. For them to send doon sa lahat ng mga special bodies. Halimbawa po sa Municipal Development Council, Local Health Board, Local School Board, Peace and Order Council, Local Council for the Protection of Children. Sa lahat po ng mga special body, binibigyan po natin ng pagkakataon na marinig natin po yung mga views ng ating mga kasamahan sa komunidad, lalong-lalo na yung mga vulnerable sectors po. Yun. Si Kuya Eddie, coming from the NGO side, ano naman ang iyong mga observation at tungkol sa participation, lalong-lalo na ng ating mga senior citizen sector? Yes po, talagang napakahalaga po yung aktibong participation po ng mga senior citizen, no? Hindi lamang po dito sa probinsya ng Agusan del Sur, I think sa buong Pilipinas, na kung saan kinakailangan at kailangan talagang marinig ang kanilang mga boses. Sa observation ko po dito po sa field, aktibo naman po yung ating mga nanay at saka tatay, no? Yung mga senior citizens organizations na kung saan isa silang nakaupo po sa municipal development councils at saka kahit sa barangay po na level. So susugan ko po yung sinabi ng aking mga kasama dito, yung kasama natin po dalawa dito kay Sir Sherwin at kay Sir Bada. Talagang aktibo po kasi hindi lamang po yung mga special bodies, kasama din po yung sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Councils na kung saan malaki pong epekto na magiging apektado po yung ating mga nanay at saka tatay po sa community, lalo po sa mga kalamidad. Kinakailangan lang po, balikan ko lang po yung naging usapan po natin kanina para po magkaroon po ng sustainability ng mga projects is kinakailangan po natin mabago po yung mindset po side. Kung ano po yung pagtingin ng LGU concern sa senior citizens, ganun din po yung mga senior citizens din po. Dapat mabago din po yung mindset po nila. Ano bang ibig kong sabihin na dapat mabago yung mindset? Yung pagtingin sa side ng LGU po kasi, kinakailangan, kung nagkakaroon po ng ibang impression kasi hindi po nagiging aktibo yung ibang mga organization po na nakakatanda. Yung po ang dapat nating mabago. Pag ang isang grupo ng senior citizens po ay nagiging aktibo, lalo na sa panawagan ng mga barangay o sa municipal na level o anumang ahensya, ay malaking tulong po ito. Ano po? So, may mga na-enkwentro po tayo na mga, sorry for the word, enkwentro, no? Mayroon po tayong, tawag po nito, yung nakausap din o naobserbahan ng mga grupo ng ating mga nanay at saka tatay, yung parang mababa po yung motivasyon po nila, parang low po yung self-esteem nila. Doon po tayo pumapasok na kung saan pinapalakas po natin at binibigyan po ng kaalaman, lalo po sa kanilang karapatan. So far, naging aktibo po sila, hindi sa ibig sabihin na naging aktibo sila na meron silang nakukuha, kung hindi nagiging aktibo dahil nagiging kabahagi po sila ng mga programa po ng ating local units po. Yun. Yan po. Alam mo, mahalaga yung huling binanggit mo, ha?
marami kasing mga senior at saka maraming mga ibang tao na maski hindi senior, ang tingin nila, pagka pinag-usapan ng senior, usapin ng ayuda. Hindi po yun. Kaya po inilabas yung batas tungkol sa senior citizens ay para magamit at magkaroon ng plataforma para makapagserbisyo pa ang mga senior citizen dahil marami pa silang kaalaman at kakayanan na pwede nilang maibahagi sa lipunan. Karamihan pag nag-uusap ng senior citizen, puro ayuda lang at saka relief goods at saka Christmas gift, cash gift. Hindi sana ganun, no? Maling perspektiba. Kaya pag umikot ka dyan, pag naririnig mo mga senior citizen, nai-equate sa ganun. Hindi po dapat maging mendicant ang mga senior citizen. Dahil maraming senior citizen ay mayaman sa kaalaman at karanasan. Na dapat itong mga LGU naman ay marunong mag-harness, marunong magbigay. Ang kulang po ay hindi natin nabibigyan ng avenue, ng plataforma ang mga senior citizen para magpakitang gilas sila. So it work both ways, no? Maraming senior citizen ang alam ng mga asosasyon, ang alam lang gawin mag-solicit, humingi, magkaroon ng programa, party-party, hingi. Pero yung magkaroon sila ng programang maipakita yung kanilang galing at dunong sa iba't ibang larangan ng kaalaman, nakakalimutan. So mahalaga yung sinabi mo, no, na sana ay magkaroon ng motibasyon, pero it works both ways, no? Pagka hindi rin naman matino yung organisasyon ng mga senior citizen, walang nangyayari. Alam mo, ang feedback sa amin ay maraming kasing mga senior citizen ayaw mag-participate dahil ang mga senior citizens organizations daw ay kontrolado ng mga ng mga chief executive, ng mga politiko. Sila daw ang namimili, hindi daw nagkakaroon ng eleksyon, ang meron daw ay point man, no, na may nagpo-point lang. So kaya hindi na mo-motivate yung mga ibang senior citizen, hindi sila nagpa-participate. Pero yun ang hangarin nating lahat, no, na sana ay mag-participate. O sige, alam nyo, sa haba at dami ng pinag-uusapan natin, hindi natin namamalayan, alas 4 na pala. Meron pa ba kayong mga gustong ibahagi ng mga obserbasyon dito sa usapin ng Mandanas Garcia ruling o anumang pang mga bagay na may kinalaman sa senior citizen? Sinong gustong magbahagi? Kuya Ansel, ikaw muna. Meron ka ba bang mga karagdagang issue na gustong ibahagi? Reaction lang yung sa action sa yung pension. Yes, totoo talaga yung sinasabi mo na talking about senior citizen, ayuda, food packs, at pension. Kagaya ngayon, marami nang nag-active kasi kahit pensioner ka ng SSS, dapat ma-enroll ka sa senior citizen kasi commission na yun. So maraming na-activate dahil rin sa pera. dahil may misinformation na magkakaroon ng pension. Yes. Ang daming fake news. So, it takes time talaga, sir, yung pag-educate ng mga senior citizen. That's why pag mag-field kami sa federation officers, nag-kanda kami ng education and information campaign with regards to the senior citizen. Ano talaga ang kailangan na maging party ka ng senior citizen para maging benefited pa yung community sa yung effort as senior citizen. Yun. Sige po. Si Kuya Sherwin, meron kayong gustong idagdag? Meron sir. Gusto ko lang may paabot sa lahat ng mga civil society organization, people's organization,
sa ating mga senior citizens, PWDs, o other vulnerable sectors na kailangan talaga yung participation nila ng gobyerno. Yun talaga nakasad ito sa konstitusyon, nakasad ito sa ating local government code, na yung participation nila is of vital importance. Lalong-lalo na po sa paggawa ng mga plano at all levels, sa barangay man, munisipyo, syudad o probinsya. Yung mga, sabi niyo kanina sir, yung yaman nila sa kanilang naging yung wisdom nila ay napakagandang maibahagi doon sa LGU sa pagpaplano po, kahit na po sa pag-monitor o pag-evaluate ng mga plans and programs ng ating gobyerno. Sana ipagpatuloy nila yung kanilang mga roles, no, as civil society organization para din magiging feedback din sila at pagbigay ng feedback sa LGU kung ano man ang mga pagkulang din ng LGU para maging maganda yung serbisyo na maibigay ng ating gobyerno. Yun. Okay. Siguro bago tayo magpaalam, isang ikot ulit. Pwede bang magbigay kayo ng mga huling pananalita at magbigay ng konti pang mga ideya at magpaalam na tayo sa ating mga tagapakinig-nood? Pwede bang simulan natin kay Kuya Eddie? Kuya Eddie, ikaw muna. Parting words. Parting words, ano po? Dapat po natin dapat alamin po natin ang mga bagay-bagay, no? Lalo-lalo sa usapin ng mga senior citizens. Upang ito yung pagiging gabay po natin. Ano bang ibig sabihin nito? Yung aktibong participation po ng bawat isa po ay napakahalaga. Huwag po nating kalimutan na ang mga parents po natin, yung mga nanay at tatay po natin, yung mga senior citizens po na nasa komunidad, malaki po ang naiambag sa nation building na kung saan ang karamihan sa kanila ay still nasa agriculture pa rin po na sektor na kung saan ay sinusuportahan po ng ating gobyerno. Ang kailangan lang po siguro natin ay magkaisa at saka patuloy na yung presensya ng ating mga senior citizen po, lalo na sa panawagan po ng ating gobyerno ay dapat andyan. Kung may makukuha man wala, ang importante marinig yung boses, malaman kung ano yung mga hinaing, yung mga concern para ma-address po ito properly po. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Yun. Sige po. Si Tatay Anselmo. Tatay Ansel. Yes. Dapat ang lahat ng senior citizen sa Pilipinas get involved sa senior citizens organization. Don't be left behind. God bless. Yan. Okay. Si Kuya Sherwin. Sa kabuuan po, yung Mandanas Garcia Supreme Court ruling po ay nakapag-angat po talaga ito sa ating mga local government units. Nagbibigay ito ng daan para sa full devolution, daan para sa local autonomy at ma-empower po talaga ang ating mga local government units. Sana po tuloy-tuloy na ang economic activities natin at saka maibigay ng mga nasa katungkulan ang serbisyo na narapat na ibigay, lalong-lalo na sa mga vulnerable sectors natin. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayun. Ayan mga ka-seniors, no? Gaya ng sinabi kanina ni kasamang Sherwin sa kanyang presentation, ay napakalaking bagay ang naidagdag ng ating Mandanas Garcia ruling sa vibrancy at saka sa delivery of services ng mga LGUs. Sa kasamaang palad lang ay naapektuhan ito dahil sa nawalan tayo ng maayos na ekonomiya nung pumasok ang kasagsagan ng COVID noong 2020. Kung kaya't
sa kanyang presentation kanina ay nakita ninyo na noong 2019 dahil wala pa ang COVID at maayos ang koleksyon ng mga revenues at saka mga taxes ay tumaas ng 37.89% ang increase ng budget ng mga LGUs. At napakaganda ng allocation dahil ang bawat level ng ating local government ay binigyan ng additional budget from the national revenues, from taxes, customs duties, and other sources of revenues. At ang pinaliwanag kanina, ang mga probinsya sa buong income ng national government na pwedeng i-share sa mga LGU, ang mga probinsya ay bibigyan ng 23%. Ang mga syudad, bibigyan ng 23%. Ang mga munisipyo ay tatanggap ng 24%. At ang ating mga barangay ay 20%. Diyan po pinaghahati-hatian yung 100% ng allotment ng national government sa mga LGUs. No? Sa kasamaang palad, noong 2023, dahil ang income ay kukunin dun sa 3 years preceding, ang basehan natin ay 2020 revenues, bumaba po ang koleksyon. Pero wag po nating sisihin na ang dahilan niyan ay yung Mandanas ruling, kung hindi, yung pagbaba ng ekonomiya natin dahil nag-stagnate tayo noong 2020. Pero the future is bright. As our economy is recovering, as our LGUs are trying to strengthen their capacities, siguro in the next 3 years, let us project, makarecover na tayo ng gusto. Definitely, itong national tax allocation na ibibigay sa mga LGUs ay tataas. At muli ay magkakaroon ng windfall revenue sa ating mga LGU. Ang challenge lang dito ay gaano kagaling ang bawat LGU sa paghawak ng mga windfall income na ito, no? At yun nga ang kinatatakutan ko na sana ay magkaroon ng oversight committee para mag-set ng standards para makapag-comply ang mga LGUs. There are LGUs we have seen, no, na ang ganda ng kanilang performance, no? At sana ay itong mga oversight committee, itong committee na nagbibigay ng seal of good governance ay maging patas at hindi sila makukurap, no? Alam niyo kung bakit ko sinasabi yan, kasi pag minsan nagmamaneho ako at nagkakaroon ako ng mga long trip, nadadaanan ko yung mga munisipyo nakalagay outstanding LGU, outstanding city, outstanding municipality. Pero pagdaan mo dun, baku-baku yung kalsada, butas-butas yung kalsada, marumi yung highway, magtataka ka bakit sila nanalo ng mga outstanding, no? So sana ay maging maayos ang pagpapatupad nito at sana ay tayong mga tinatawag na civil society organizations, lalong-lalo na tayong mga ka-seniors, tayo po ay makialam sa mga pagpaplano at pag-iimplementa at makialam tayo sa pag-i-evaluate. At huwag tayong matakot at mahiya na magsabing hindi totoo yung mga nakikita natin mga award na yan kung hindi totoo, no? At hanapin natin kung saan ilalagay yung mga pera na mapapapunta sa mga LGU. So with that, sana ay makarecover na ng ekonomiya natin at sana makapacitate na ang lahat ng mga LGU at sana magkaroon ng continuity ang mga magagandang programa na hindi dapat palitan kung nagpalit lang ng mayor, no? Pagka matino ang programa, ituloy natin at wag natin payagang babaguhin basta-basta. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat kay Ginoong Sherwin Obien, ang Municipal Local Government Operations Office ng La Paz, si Kuya Anselmo Bada ng La Paz, ang OSCA, at si kapatid na Eddie Facundo, isang Community Development Officer ng COSE sa San Luis, Agusan del Sur po. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong obserbasyon at karanasan. At sana ay maimbitahan po namin kayo muli sa mga susunod pang mga talakayan dito sa ating Senior Citizens Time for Information and Public Service. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig natin. And of course, salamat sa COSE sa pagbibigay ng platapormang ito para tayong mga senior citizens ay makapag-usap-usap. Magandang hapon po sa ating lahat.